Sa bihirang pagkakataon, muling nakaharap ng media si Chief Justice Renato Corona sa Baguio City kung saan ginaganap ngayon ang unbanked sessions ng Korte Suprema. Ayon kay Corona, sisiguruhin daw niyang kumpleto na ang entry sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na isusumiti niya ngayong taon dahil wala naman daw siyang itinatago. Matatanda ang kabilang sa Articles of Impeachment o mga akusasyon laban kay Corona ang hindi di mano niya pagsasapubliko ng kanyang SALN, pati na ang mga kulang at maling entries di mano dito. May report si Lia Manialac del Castillo. Kumpleto ang 15 mahistrado ng Korte Suprema sa ikalawang en-banc summer session dito sa Baguio City. Natalakay kahapon ang apela ng Hacienda Luisita Incorporated na humihingi ng just compensation mula sa gobyerno para sa pamamahagi ng lupain sa mga magsasaka. Hopefully, we can have a ruling on the Hacienda Luisita already by next week, no? Bukod sa kaso ng Hacienda Luisita, hinihingi rin ng Supreme Court sa Integrated Bar of the Philippines na gawa ng report ang umano'y ginawang paglabag ni Justice Secretary Laila De Lima at Presidential Spokesman Edwin Lacerda sa kanilang oath bilang abogado matapos magsalita ang dalawa umano sa media laban kay Corona sa kasagsagan ng impeachment trial nito. Kanina sa isang pambihirang pagkakataon, humarap si Corona sa mga reporter na dumadalo sa SC Media Forum. Game siyang nakipagkamay at nagpakuha ng litrato. Humingi siya ng dispensa sa media para sa anyay mas tipid na media forum ngayong taon. Di tulad noong nakaraang taon kung saan sa Baguio Country Club ito ginawa, ngayon sa mas murang hotel. Sa Article 3 ng impeachment laban kay Corona, minsan ang idinetalye ang umano'y pang-aabuso ng kanyang may bahay na si Cristina sa pondo ng John Hay Management Corporation kung saan ito nagsilbing presidente mula 2007 hanggang July 2010. Sinabi rin doon na minsan din daw ginamit na mag-asawang Corona ang pondo ng JHMC para sa pag-check-in nila sa Baguio Country Club. We would have wanted to give you more in terms of amenities. Pero alam niyo, because of the present realities, medyo maraming na mainit na bata nakatutok sa atin. And isa pa yung kuha natin medyo mahigpit. Inihingi rin ng paumanhin ni Corona ang pagiging mailap nito sa media. There are times na medyo hindi masyadong friendly yung disposition ko. Dahil siguro maraming trabaho, may mga pressure here and there. At pasensya na lang po. Hindi naman sa pasungit ako, hindi naman ako ganun. Hindi naman parati na nagugustuhan ko yung reporting ninyo. But yes, as long as overall fair and balanced naman, hindi bali ng yung tayo pinapatikos. Ang tagapagsalita ng Supreme Court hindi napigilang magbitaw ng maaanghang na salita. Anya, palasyo raw ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Corona. The impeachment process is now being used as a means of achieving political agenda. Prior to the ongoing impeachment trial of the Chief Justice, the President himself has led a barrage of attacks against the head of the judiciary. Sa isang text message, binalikan naman ng palasyo ang patutsyada ni Marquez laban sa Pangulo. Tanong ni Secretary Ricky Carandang, pinaliwanag daw ba ni Marquez kung bakit hindi idineklara ni Corona ang kabuuan ng kanyang yaman? Ayon naman sa punong mahistrado, pupunan na niya ng kompleto ang kanyang SALN na isusumite sa April 30 dahil wala naman daw siyang itinatago. Lia Manialac del Castillo, GMA News.